Bagsak sa lie detector test ang mga dating amo ng minaltratong kasambahay sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinangunahan ni Senator Francis Tolentino ay paulit-ulit na ipinagtanggol ni Jerry Ruiz ang kanyang asawa na si Franz Ruiz na una nang na-detain sa Senado. Sinabi rin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi nagsasabi ng totoo ang amo ng minaltratong umanong kasambahay na si LV Vergara nang isa lang nila ito sa polygraph examination o lie detector test. Sa paglabas ng resulta sa ginawang polygraph o lie detector test ay bagsak si Franz Ruiz. Pareho rin ang lumabas na resulta sa polygraph o lie detector test na nagsasabing nagsisinungaling si Jerry Ruiz na binasa ni Senator Francis Tolentino. Si Franz at Jerry Ruiz ay pansamantala munang ikukulong sa Senado. Maaari lang silang makalaya ayon kay Senator Tolentino sa kondisyon kapag tapos na ang pagdinig ng Senado sa nasabing kaso. Una nang umapila ang abogado ng mag-asawa na palayain ng dalawa para sa kapanganan ng kanilang mga anak. Paliwanag ng kanilang abogado, minor pa lang ang isa sa kanilang mga anak kung saan walang mag-aalaga rito. Pero ayon naman sa mga senador, maaari naman bisitahin o sabayan ng mag-asawa ng kanilang mga anak sa Senado kahit anumang oras. Pwede pa nga raw silang matulog rito. Isang separate na kwarto rin ang inihahanda para sa mga bata na tatratuhin bilang bisita. Sa kabila ng offer ng mga senador na maaaring manatili sa Senado ang mga anak ng mag-asawa, ay pinili ng kanilang kampo na manatili sa kanilang probinsyang mga bata. So, yun sinasabi kanina nung pagpasok ko rito. Ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing. Ang bottom line dito is kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa mga susunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Mr. Chair. Tama po. If I can cite the pertinent provision of the lie detector result, this is polygraph report 2023-046-C signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then nakadalawang attempt yun eh. Di ba? Yung una, yung masamang pakiramdam o kinabukasan. Wala. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? Well, how do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po yung sa Tagalog, ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. O na magbasa? O so dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franilyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate LV Vergara? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction. yung pangalawa, Okay. ikaw Ano ba yung- mismo? Ang Mabalik ko lang sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the Chair, mabalik ko lang sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment po kasi, Your Honor, meron po silang 4 na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon yung tinatawag na average tracing. Average Yes po. tracing. Yes po, ang ibig Alright. po sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na kung saan, Nagre-reflect ba yan sa ano niya? yes po, sa sa equipment? chart paper po, yes po. Alright. So pagka nagsisinungaling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa Yung- layman terms po, reaction tracing po.
Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po, nagde-deviate po kung anong classic pattern po yung lumalabas. Nababago po yung sinasabi kong average tracing po yung normal, nababago po yan at the time na ibinigay yung tinatawag na relevant question. So, pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes po. O, ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Eh, sabi nyo, wala. Ito, sinasabi ni Atty. Mortel, nandun ka raw, Atty. Rugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng Hindi, papel. nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo, ipopolygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy? Your Honor, I was accompanying Mr. Luis Oh, and di the nandun other nga. two persons who were inside the Padilla So you were conference there? room. Oo, She was downstairs, Your Honor. No, Kasi but kung- you were present in the premises. I was present during the conduct of First attempt. at that time. Can I relate Hindi, yung the unang, sequences, yung unang Your Honor? pakatapos ng hearing, di ba, I was nag-polygraph? here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the two other witnesses. Ano nga, What kaya- about- After that, Your Honor, we went down to Oo, see my hindi natuloy client. kay Mrs. Ruiz kasi nga, High blood. high blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipo-polygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, naliliis. So, We were together all that time, Your Honor. Oh, Me nandun and ka. Attorney Mortel. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you At- present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were document there. that the NBI was asking her to sign. you were- After you were that, Your pala, Honor, yan I tayo. was... may abogado naman pala Ito eh. naman si... Hanggang ngayon pa ba? Kanina, Hanggang walang ngayon, abogado. hanggang ngayon pa, magsisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanongin ka lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpapirma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair. Saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka na kasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one Nakita niya Nakita niya na alam niya you na were merong polygraph undergoing examination. polygraph test. Oh. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. She is nodding her head. So,